Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masarap ang bawal. Pero hindi ito katwiran para mabuhay na tayo sa kasamaan at kasalanan. Kaya nga kung may pagkakataon tayong magbago, gawin natin para sa ikapapayapa ng ating isipan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magpakalunod sa isang bagay na masarap nga pero bawal naman? Dumaan ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Mama Mia, lahat tayo ay may itinatagong sikreto. Mga bagay na kung pwede lang balikan at baguhin ay tsak gagawin natin para wala na tayong pinagsisisihan pa. Pero minsan wala na tayong magagawa kundi magpatuloy sa buhay habang pilit na binubura sa alaala natin ang masalimuot nating nakaraan. Magandang tanghali sa inyo, Mama Mia, at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Tommy, 30 years old at isang avid listener ng programang Barangay Love Stories. Sa sobrang pagka-hook ko sa programa niyo ay naisipan ko pong mag-share ng sarili kong storya na sigurado akong ikagugulat ng mga kabarangay natin. Hindi ko na po babanggitin kung nasaan ako dahil baka may makakilala pa sa akin. Nakikiusap lang po ako na sana ay maging malawak ang pangunawa ng ating mga kabarangay at kapuso sa kwentong isasalaysay ko sa inyo. Magsisimula po ito noong 18 years old pa lang ako, Mama Mia. Mama Mia, meron po ba kayong tao na labis niyong hinahangaan? Kung ako kasi ang tatanungin niyo ay meron. At yun ay ang ate Irene ko. 3 years po ang tanda sa akin ni ate. Ibig sabihin, 21 years old na siya noong mga panahon na yun. Bata pa lang ay close na kaming dalawa. Maalaga kasi ang ate ko tapos siya na rin ang tumayong nanay sa akin simula nang maulila kami sa ina. Bali kaming tatlo na lang ni tatay ang magkakasama noon sa bahay at binubuhay niya kaming magkapatid sa pamamagitan ng pag-aahente sa isang pabrika ng mga junk foods. Malupit po ang tatay namin, Mama Mia. Madalas din siyang umiinom ng alak at ako ang pinagbubuntungan niya ng galit kapag nalalasing siya. Palibhasa, patpatin ako nung kabinataan ko at lampa. Hindi rin ako matalino, hindi katulad ni ate kaya mabait at proud sa kanya ang tatay namin. Sa kabila ng lahat ay hindi po ako nagtanim ng galit sa kapatid ko dahil siya na lang ang kakampi ko sa pamamahay namin. Tommy? Umiiyak ka ba? Nagpa-practice lang ako para sa drama namin sa klase bukas, ate. Sa akin ka pa talaga nagsinungaling. Palagay mo maniniwala ako sa sinabi mo. Baka kasi asirin mo akong iyakin pag nalaman mo ang totoo eh. Bakit ko naman gagawin yun? Eh di ang sama ko ng ate nun. Pero bakit ka ba kasi umiiyak? Si tatay kasi… Teka, ano yung nasa labi mo? Patingin nga, Tommy. Pasa ba yan? Pasa nga! Si tatay ba ang may gawa niyan? Oo, ate. Sinuntok ako ni tatay. Nalaman niya kasing mababang grades ko nung pinakita ko mga class card ko. Mali pa rin na ginawa niya yan sa'yo. Teka nga, kakausapin ko siya. Sandali, wag na. Ate, wag na. At bakit wag na? Kakausapin ko lang si tatay kasi hindi kanya dapat sinuntok.
Nakita mo na ba sa salamin niyang pasamo? Ang laki-laki at ang itim-itim. Nakita ko na. Nilagyan ko na rin ng yelo kaya huwag ka na mag-alala. Tsaka natutulog na si tatay. Lasing din kasi siya eh. Baka magalit at magwala pa yun kapag ginising mo ate. O sige, bukas ko na lang siya kakausapin. Hindi ko mapapalagpas tong ginawa niya sa'yo. Baka sabihin nun sumbongero ako. Kahit hindi ka magsumbong, palagay mo maitatago mo sa akin yung pasamo? Sandali, sure ka ba na wala ka ng ibang sugat? Baka may galos ka pa sa kung saan. Gamutin mo na yan bago lumala. Wala na akong ibang sugat. Ikaw naman, masyado mo akong binibaby. Hindi na ako bata, Ate Irene. Para sa akin, ikaw pa rin ang baby brother ko. Kaya wala kang magagawa. Tsaka nag-aalala lang naman ako sa'yo. Sumusobra na si tatay sa ginagawa niya. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na kung ano-anong masasakit na salita na naman ang binabato niya sa'yo. Tapos ngayon sinasaktan ka pa niya? Maling-mali na yun dahil anak ka pa rin niya. Hindi ko naman masisisi si tatay. Kasi totoo naman ang mga sinabi niya sa akin na mahinang utak ko kaya mababa ang grades ko sa klase namin. Gusto ko na lang tuloy maniwala sa kanya na nagsasayang lang siya ng pera sa pagpapaaral sa akin sa college. Kung bakit kasi ganito lang ako eh. Hindi ako kasing talino mo ate. Pero nagsisikap ka naman. Alam ko yun kasi nakikita ko mga effort mo. Pag may exam kayo, madalas ka nagpupuyat para lang mag-review. Nalilipasan ka rin ng gutom kasi ayaw mong naiistorbo sa pag-aaral mo. Kapag may project naman kayo, tinatapos mo agad para maipasa mo on time. Siguro mahirap lang talaga yung kurso mo kaya pakiramdam ni tatay, walang nangyayari pero ang totoo meron. Di ba nung nakaraan, binida mo pa nga sa akin na perfect mo yung long quiz nyo sa algebra? Oh, kita mo na? Nagbunga ang pinaghirapan mong pagsusunog ng kilay bago ang test nyo. Kaya nakuha mong inaasahan mong resulta. Kaya huwag ka maniniwala kay tatay pag sinabi niyang hindi ka matalino. Tandaan mo, Tommy, nag-aaral ka para matuto. Walang nag-aaral na alam agad lahat. Thank you ate. Kasi pinagaan mo ang loob ko. At thank you rin dahil alam mo mga effort ko. Akala ko kasi wala nakakapansin. Akala mo lang pero nakikita at napapansin ko lahat. Kaya nga kung hindi masabi ni tatay sa'yo na proud siya, pues ako na magsasabi na proud ako sa'yo, Tommy. Hayaan mo na yung grades mo. Bumawi ka na lang sa susunod para hindi na yan maulit. Ayos ba? Ayos na ayos. At pangako, babawi talaga ako para matuwa naman sa akin si tatay. Ganyan. Pero ngayon, gusto mo bang kumain ng ice cream? Bumili ako sa convenience store kanina nung pauwi ako. Tigisa tayo? Uy, sakto. Gusto ko pa naman ng matamis at malamig ngayon. Asa na? Kainin na natin. Grabe, ang bilis naman magbago ng mood mo. Sinabi mo kasing ice cream. Alam mo namang paborito ko yun. Kaya nga ako bumili kasi alam kong paborito mo. Mama Mia, mahal ko po ang Ate Irene ko dahil naiintindihan niya ako sa lahat ng bagay. Siya yung hinihingan ko ng tulong kapag may lesson akong hindi maintindihan sa subject ko noong college. Siya rin ang nagpapayo sa akin sa mga desisyon ko sa buhay. Ramdam ko na mahalaga rin ako sa kanya dahil kapatid niya ako. Pero wala po siyang idea, Mama Mia, na higit pa sa pagiging magkapatid namin ang turing ko sa kanya. Oo, Mama Mia. Mahal ko ang Ate Irene ko in a romantic way. Sino ba naman kasing lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya? Na kay Ate Irene na ang lahat ng magagandang katangian na hinahanap ng isang lalaki sa gusto niyang maging asawa. Maganda, mabait, matalino, sweet, mapagmahal at maalaga. At marami pa pong espesyal na katangian si ate na napaka-natural lang sa kanya. Nang ma-realize ko po na in love ako sa sarili kong kapatid, aaminin ko na medyo nangilabot ako at pinanindigan ng balahibo ko. Sinubukan ko pong ibaling sa ibang babae ang atensyon ko, Mama Mia, pero hindi po ako nagtagumpay. Palaging mas higit si Ate Irene sa kanila. Ayoko po kasi sa mga babaeng kaedad ko dahil napaka-immature nila.
Attracted ako sa mga babaeng mas matanda sa akin, pero mas matindi yung attraction ko kay Ate Irene, Mama Mia. Para sa akin ay napaka-perpekto niya. Pero nagbago ang lahat nung nagka-boyfriend na ang ate ko. Nangyari yun bago ako graduate ng college. Kaya hindi po ako nakapag-concentrate sa pag-aaral na naging dahilan para kamuntik na akong hindi makapagtapos dahil kapag nakikita ko sila ng boyfriend niya ay nagsiselos ako at nagagalit ako ng husto. Isang gabi ay lasing po akong umuwi sa bahay namin. Nagkataon na wala doon ang tatay namin ni ate at siya lang ang naabutan ko habang kausap ang boyfriend niya sa cellphone. Huwag kang malikot, baka sumubsob ka ulit sa sahig. Ba't amoy alak ka? Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakainom lang. Pero hindi talaga ako lasing, promise. Huwag mo akong pinaglololoko. Pasalamat ka wala rito si tatay Pag nakita ka niyang ganyan, magagalit yun. Hindi pa ba siya nagsasawang magalit sa akin? Lahat naman ginagawa ko para magustuhan niya ako, pero hindi pa rin siya nagiging mabait sa akin. Sabihin mo nga ate, ampon lang ba ako? Ano pong pinagsasasabi mo? Hindi ka ampon. Ganun lang si tatay, may favoritism. Aray naman, ako pala ang hindi paborito. Ikaw ang paborito niyang pag-initan. Maiba tayo. Ba't ka ba kasi uminom? May problema ka ba? Pag umiinom may problema agad? Hindi ba pwedeng masaya lang ako kaya ako nagpakalasing? Hindi ko alam kaya nga ako nagtatanong. Biro lang. Di ako masaya kaya ako uminom. Tama ka. May problema nga ako kaya ako uminom ngayon. Tungkol saan? Baka makatulong ako. Dahil sa boyfriend mo. Ha? Anong ginawa ng boyfriend ko sa'yo? Di mo na ako mabigyan ng oras dahil dyan sa boyfriend mo. Inagaw pa niya atensyon mo sa akin ate. Kundi ba naman isa't kalahating epal yung lalaking yan eh. Pag nakita ko yan, babangasan ko talaga yun sa mukha para magtanda eh. Ano? Pwede ba umayos ka nga, Tommy? Bakit mo naman gagawin yun sa boyfriend ko? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Nagtanong ka pa talaga? Hindi pa ba obvious na papansin siya masyado sa'yo kaya nakalimutan mo na ako? Nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos ako. Tommy! Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ako basta nagsiselos lang kasi selos na selos ako. Pero bakit nga? Boyfriend ko naman yun. Natural na magkaroon kami ng time sa isa't isa. Sige, kung hindi ko maintindihan, ipaintindi mo sa akin. Gusto kita, Ate Irene. Anong sinabi mo? Sabi ko, gusto kita. Ay, bitawan mo ko, Tommy! Ano ba? Bitawan mo ko, sabi! Napapaliw ka na ba? Anong gusto? Kapatid mo ako, baka nakakalimutan mo! Alam ko naman yun. Pero anong magagawa ko kung yun talaga nararamdaman ko? Tsaka di ako malulungkot ng husto kung di kita totoong gusto. Hindi rin ako maglalasing dahil sa selos. Tigilan mo yan, Tommy! Hindi mo naiintindihan mga sinasabi mo. Mangilapot ka nga! Hindi tama na magkagusto ka sa akin dahil ate mo ko. Kung alam mo na pala, sana pinigilan mo. Pinigilan ko naman, pero kapag ginagawa ko yun, mas lalo lang ako nai-inlove sa'yo. Kaya please, Ate Irene, ako na lang ang piliin mo. Hiwalayin mo na yung boyfriend mo. Mas kaya kitang paligayahin kaysa sa kanya. Lasing ka na kaya nasasabi mo yan. Kung ako sa'yo matulog ka na bago ka pa may magawa na baka pagsisihan mo lang. Ate! Halika na. Paalalayan na kita. Bukas na bukas mag-usap tayo ulit tungkol dito Sana bawiin mo yung mga sinabi mo dahil hindi ko na alam ang iisipin ko.
Malaki po ang pagsisisi ko dahil naging mapusok ako, Mama Mia. Nang gabing yun ay nahimasmasan ako ng husto matapos akong sampalin ni Ate Irene. Pero bukod sa sakit ng pagkakasampal niya, ay mas masakit yung pandidiri at rejection sa mga mata niya dahil sa ipinagtapat kong feelings para sa kanya. Gusto kong umiyak ng mga panahon na yun. Naiinis din ako sa sarili ko dahil nawalan ako ng kontrol kaya nasabi ko ang mga bagay na yon. Pero alam ko rin na hindi ko na mababawi ang lahat. Kaya nang tanungin niya ako ulit kinabukasan ay hindi na ako nag-deny pa. Simula noon, Mama Mia, ay nagkailangan na kami ng ate ko. Mabait pa rin naman siya sa akin pero ramdam ko na iniiwasan niya na ako. May mga gabi na hindi na umuuwi sa bahay namin si Ate Irene at ang paalam niya kay tatay ay makikitulog daw siya sa bahay ng boyfriend niya. Dahil mas malapit yun sa opisina na pinapasukan niya. Hindi po ako naniniwala na yun ang dahilan dahil alam ko ang totoo. Kaya nga nasasaktan ako ng husto ng mga panahon na yun pero wala naman akong magawa. Nandun pa rin ang matinding selos ko para sa lalaking umagaw sa akin ng atensyon at pagmamahal ng kapatid ko. May mga gabi na hiniling ko sa Diyos na sana hindi na lang kami naging magkapatid ni Ate Irene para may tsansa kaming dalawa. Lumipas ang ilang buwan, Mama Mia, ay naging madalas na ang pag-uwi at pag-stay ni Ate Irene sa bahay namin. Yun pala ay nasa punto na sila ng hiwalayan ng boyfriend niya. At nang tuluyan na nga po silang mag-break dalawa, ay ako po ang nag-comfort kay Ate Irene. Yun ang dahilan, Mama Mia, para maging malapit ulit kami sa isa't isa ni ate. Hinahatid sundo si Ate Irene sa trabaho niya. Sa katunayan, naikwento niya na maraming nag-akala sa mga katrabaho niya na boyfriend niya ako. Sa isip ko, sana nga boyfriend na lang niya ako. Para wala nang ibang lalaki ang pumorma sa kanya. Mama Mia, kaswal lang po ang turingan namin ni Ate Irene sa isa't isa kapag nasa bahay kami. Nawala na yung ilangan at bumalik na kami sa dating closeness namin. Pero magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko. Saya dahil magkasama kami ni Ate Irene at wala akong kaagaw sa atensyon niya. At lungkot dahil alam kong hanggang sa pagiging nakababatang kapatid lang ang trato niya sa akin. Natatakot din ako na hindi ko kayanin kapag dumating ang araw na merong manligaw sa kanya at mauwi ang lahat sa kasalan. Ewan, para sa akin, walang ibang lalaki ang nararapat sa Ate Irene ko kundi ako lang, Mama Mia. Willing akong gawin ang lahat. Kaya ko siyang mahalin at ibibigay ko rin anuman ang hilingin niya. Ako lang ang piliin niya. Pero komplikado at hindi kami pwede. Nasa mga ganun akong phase ng buhay ko nang biglang mangyari ang isang bagay na hindi namin inaasahan ng ate ko, Mama Mia. Yun ay nung sinubok kami dahil biglang namatay sa cardiac arrest ang abusive father namin. At dahil doon, Mama Mia, ay tuluyan na kaming naulila sa mga magulang. Tommy, nalulungkot pa rin ako kasi iniwan na tayo ni tatay. Kahit naman ganun siya sa atin, magulang pa rin natin siya. Ngayon pareho na silang wala ni nanay. Tayo na lang dalawa sa buhay. Alam ko yun. Pero huwag ka nang malungkot. Huwag ka na rin mag-alala kasi magtutulungan tayo. Hindi kita pababayaan, Ate Irene. Promise yan, ah.
Alam mo naman na ikaw na lang ang pamilya ko. Hindi ko nakakayanin pag nawala ka rin sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Tsaka hindi rin kita iiwan. Ang tanga-tanga ko kung gagawin ko yun. Salamat, Tommy. Pasensya ka na kung emosyonal ako masyado. Nahihiya tuloy ako dahil dapat ako itong nagpapalakas ng loob mo kasi ako ang ate mo. Ako ang mas matanda sa ating dalawa. Tapos ako pa yung inaalalayan mo. Wala namang kaso yun. Tsaka hindi na ako bata para di maintindihan na nangyayari. Nandun na tayo sa pareho tayong nagluluksa dahil sa pagkawala ni tatay. Pero hindi pwede na pareho rin tayong mahina. This time, ako naman ang sandalan mo. Kasi buong buhay ko, nandyan ka sa tabi ko. Ngayon, nandito ako para sa'yo. Ang swerte ko dahil meron akong maaasahang kapatid na kagaya mo. Mas maswerte ako dahil ikaw ang ate ko. Kumusta ng pakiramdam mo? Di ka kasi nag-dinner kagabi. Di ka rin nag-almusal kaninang umaga. Baka magkasakit ka na niyan. May gana ka na bang kumain? Ipagluluto kita. Salamat pero ayos lang ako. Busog pa naman ako eh. Paanong busog? Ipanaiinom ka lang ng tubig. Ate, nangako ko sa'yo na hindi kita iiwanan, di ba? Pero baka ikaw naman itong mang-iwan kapag nagkasakit ka. Kasi pinababayaan mo ang sarili mo. Ang unfair nun pag nagkataon. Sorry ate nadala lang ako. Ako ang dapat mag-sorry. Ako tong nagpapabaya. Pasensya ka na ha, masyado akong emosyonal. Pero thank you kasi nandyan ka. Na-appreciate ko yung pag-aalaga at pag-aalala mo sa akin. Sino-sino pa ba ang magtutulungan at magdadamayan kundi tayo lang, di ba? Hayaan mo. Kapag umokay na ako, makakabawi rin ako sa'yo. Ayoko naman na habang buhay mo kung iisipin at aalagaan. May trabaho ka rin at sariling buhay. Hindi mo ko kargo. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na masaya ako na inaalagaan ka? Kung pwedeng ang gawin ko yun hanggang pagtanda ko, bakit hindi? Ikaw naman yan, Irene. Hindi ka naman ibang tao sa akin. Ha? Anong tawag mo sa akin? Ha? Sabi ko, Ate Irene. Parang hindi eh. Tinawag mo ako sa pangalan ko, walang ate. Meron. Baka hindi mo lang narinig. Baka nga. Medyo kumakalam na kasi sikmura ako sa gutom eh, kaya kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Yan ang habang sinasabi ko eh. Mabuti pa, punta muna ako sa kusina para magluto ng tanghalian natin. Sana naman wag mo nang isnabin yung luto ko. Kasi malapit na ako magtampo sa'yo. Oo, hindi na. Tsaka sorry naman. Hindi ko naman intensyon na isnabin ng mga luto mo. Thankful nga ako kasi may ala chef akong kapatid. Binola mo pa ako. Ano palang gusto mong kainin? Sinigang. Meron pa ba tayong pang sigang dyan? Nagka-crave ako sa maasim eh. Ang alam ko meron naman. Kung wala, pwede naman ako tumakbo dyan sa malapit na talipapa. Check na lang natin sa ref. Tulungan na lang din kita magluto para may magawa ako. Sure ka? Oo naman, lika na. Sige Ate Irene. Malungkot kami ni Ate Irene hanggang mailibing si tatay. Dahil kahit paano ay magulang pa rin namin ang nawala. Pero dahil nga sinabi ni ate na wag akong matakot o mag-alala kung paano kami magpapatuloy sa buhay, matapos naming maulila ay agad kong tinandaan ang mga salita niya, Mama Mia. Nagtulungan kami ni ate sa mga gawaing bahay at naghati sa mga bills. Salitan din kami kung sino ang nakatokang bumili at magluto ng pagkain namin. Sa loob ng ilang buwan ay para po kaming mag-asawa ni Ate Irene dahil dalawa na lang kami sa bahay namin, Mama Mia. At sobrang saya ko noon. Sabi ko sa sarili ko, sana habang buhay na magkasama na lang kaming dalawa sa iisang bubong. Dahil sa sistema naming yun ay lalo kaming naging close ni Ate, Mama Mia. Lumalabas po kaming dalawa na parang mag-boyfriend at girlfriend. Tapos yung mga gawaing bahay na rin ang bonding namin. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nagkakagusto na rin sa akin ng ate ko dahil napapansin ko na iba na rin siya kung tumingin sa akin, Mama Mia. Yun bang may mali siya?
hindi ko siya masisisi. Nagwo-workout kasi ako para gumanda ang katawan ko nang sa ganon maakit ko ang ate Irene ko. Oo, Mama Mia. Gusto ko na ma-attract sa akin ng kapatid ko para hindi na siya tumingin sa ibang lalaki. At effective naman dahil nung isang beses na nag-inuman kami at pareho na kaming lasing, ay may pinagtapat sa akin si Ate Irene. Matanong nga kita, Tommy. Ano yun ate? Sige, wag lang mat. Sira, pumasa ka nga sa algebra eh. Pero ano kasi, medyo matagal ko na rin gustong itanong sa'yo sana. Di ba, sabi mo, okay naman dun sa pinagtatrabahuhan mo? Sabi mo, marami magaganda ron, so nagtataka lang ako kung bakit wala ka pang babae na pinapakilala sa akin. Wala ka bang natitipuhang babae sa trabaho mo? Kahit crush man lang? Wala eh. Lahat sila magaganda. Pero di ko talaga sila type. Baka naman lalaki ang gusto mo, ha? Ayos lang naman sa akin kung baliko ka. Parang baliw to. Pero sorry kasi hindi ako bakla. Wala akong type na lalaki sa amin. Simula noon wala ka pang naipapakilala sa akin. Baka naman plano mong tumandang binata. Huwag naman ganun. Hindi no. Gusto ko mag-asawa at magkaanak. Kung ganun, dumiskarte ka na. Baka mapag-iwanan ka niyan kung babagal-bagal ka. Gusto ko rin naman maging tita sa mga anak mo, no? Gustuhin ko man pero komplikado. Yung babaeng nagugustuhan ko kasi wala namang gusto sa akin. Ganun ba? Bakit hindi mo patunayan sa kanya na totoo yung feelings mo? I'm sure pag nakita niyang sincere ka, baka magbago rin ang damdamin nun. Baka magustuhan ka niya. Kapag ba mas nag-effort pa ako na ipakita ang feelings ko para sa'yo, posible bang magustuhan mo na ako? Ha? Sabi na eh, ganyan na magiging reaksyon mo. Sinong hindi magugulat? Sige nga. Tsaka teka, ako ba yung babaeng nagugustuhan mo pero komplikado kasi nga magkapatid tayo? Oo, ikaw at ikaw pa rin. Tommy naman! Huwag mo na akong pagsabihan. Alam ko naman na bawal at immoral, na malaking kasalanan sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Pero anong magagawa ko? Sige, kung may naiisip kang paraan para pigilan tong feelings ko para sa'yo, sabihin mo. Gagawin ko para lang hindi na kita mahalin. Buisit. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, ba't ikaw pa kasi? Pero alam mo kung ano mas nakakabuisit? Yung realidad na magkapatid tayo sa dugo't laman. Kasi doon pa lang, hindi na tayo pwede. Doon pa lang, bawal na tayong ma-inlove sa isa't isa. Alam ko yun, kaya nga nalulungkot din ako. Nalulungkot ka kasi, naawa ka sa akin. Dahil ba hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on sa nararamdaman ko sa'yo. Alam ko naman na kawawa ako. Hindi mo na kailangan ipamuka. Hindi yun. Kung ganun, ba't nalulungkot ka? Sa ating dalawa, ako lang ang may karapatang malungkot. Pwede bang makinig ka muna? Dami mong dada eh. Patapusin mo kasi ako magsalita. Ay, o sige. Ano ba kasi yun? Ang totoo, gusto na rin kita, Tommy. Hindi lang bilang nakababatang kapatid, kundi higit pa doon. Kaso yun nga, magkapatid tayo. Kasalanan ng gustuhin kita kaya hanggat maaari pinipigilan ko Pero hindi mo kaya. Di ba? Bakit mo pa pipigilan kung pwede namang hindi? Akin ang kamay mo. Ano pang ginagawa mo, Tommy? Bakit mo hinahawakan ng kamay ko? Hahalikan ko lang itong mga kamay mo, ha? Mwah! Bakit mo ginawa yun? Ayaw mo ba? Hindi ka ba nakikinig? Hindi tayo pwede. Sino ba sila para magsabi ng pwede at hindi? Sila ba nagmamahalan? Sa pagkakaalam ko kasi, tayo yon, Irene. Kaya walang pakialam ang kahit na sino na husgahan tayo at pagbawalan sa gusto natin. Hayaan mo silang isipin kung anong gusto nilang isipin. Ang mahalaga, masaya tayo.
Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Wala na akong pakialam sa ibang tao. Dahil sa wakas, gusto mo na rin ako. Mama Mia, alam kong kasalanan pero ang sarap po sa pakiramdam na masabihang gusto rin ako ng babaeng gusto ko. Nang gabing yun ay nawala ang amats ko at para bang natauhan ako. Hindi ko na rin narinig ang ingay sa paligid dahil nabibingi na ako sa matinding tibok ng puso ko. Magkahalong kaba at excitement po ang naramdaman ko nang lumapat ang mga labi namin sa isa't isa. At nang lumalim pa at naging mapusok ang halika namin ay wala na akong ibang naisip noon kundi ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Mama Mia, may nangyari po sa amin ni ate ng gabing yun. At pareho kaming walang pinagsisisihan kinabukasan. Sa katunayan ay inulit pa namin nung umaga at dumalas pa ng dumalas na may nangyayari sa amin ng mga sumunod na araw at linggo. Sobrang saya ko Mama Mia, lalo't alam kong napapaligaya ko sa kama ang babaeng mahal ko. Ramdam ko na gustong gusto rin ako ni ate dahil bigay todo siya kapag may nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, tuluyan na po naming pinanindigan ang bawal at mali naming relasyon hanggang sa nabuntis ko na nga si ate. Mama Mia, ako ang unang nakapansin ng mga sintomas ng pagbubuntis ni Irene. Kaya bago pa niya sabihin sa akin na nagbunga ang aming pagmamahalan, ay excited na ako at masaya dahil sa wakas ay magiging tatay na ako. Masaya rin naman si Irene. Ni hindi ko nga siya kinakitaan ng lungkot o pag-aalala dahil sa iisipin ng iba sa sitwasyon namin. Wala na kaming pakialam doon dahil mahal naman namin ang isa't isa at hindi naman sila ang pakikisamahan namin. Kaya nga lalo akong nagsikap sa pagtatrabaho dahil lalaki na ang pamilya namin. Ako, si Ate Irene at ang magiging baby naming dalawa. Akala ko magiging masaya na kami hanggang sa dulo pero pagkaraan lang ng 3 buwan ay gumulo ang relasyon namin ni ate. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lang siyang nanlamig sa akin, Mama Mia. Nung una inakala ko na dala lang yon ng kaniyang pagbubuntis pero kalaunan ay hindi na ako nakatiis kaya kinompronta ko na siya. Doon na niya inamin sa akin na hindi na niya ako mahal at nagigilty daw siya sa kasalanan na ginagawa namin. At naging mas masahol pa iyon dahil magkakaanak na kami. Nauwi sa matinding pagtatalo ang pag-uusap naming yun na sa huli ay inamin din niya, Mama Mia, na meron na siyang ibang nagugustuhan. Kaya dapat na raw kaming maghiwalay dalawa. Hindi ako naniniwala na basta na lang nawala ang feelings mo sa akin. Alam ko may iba ka pang rason kaya please lang, sabihin mo na. Ewan ko sa'yo, Tommy. Ang dami mong satsat. Hindi ba pwedeng nagising na lang ako isang araw tapos narealize ko ng malaking kabobohan ng relasyon natin? Kahit tong baby na nasa tiyan ko, hindi dapat siya nabuo kasi bunga siya ng kasalanan natin. Nakalimutan mo na ba magkapatid tayo? Sigurado ako na ikakahiya tayo na magiging anak natin. Kung yan ang pinoproblema mo, edi huwag natin sabihin sa kanya na magkapatid tayo. Para namang habang buhay nating may tatagong sikretong to. Pero nag-usap na tayo, di ba? Akala ko okay na tayo, na wala na tayong problema. Ano ba kasing napag-usapan natin? Wala naman, di ba? Baka akala mo lang yun kasi masyado ka nag-iilusyon na mag-work tong relasyon natin. Sandali nga. Di ba sabi mo gusto mo ko?
Sabi mo, mahal mo ako! Akala ko gusto kita. Akala ko mahal kita pero nagkamali ako, Tommy. Init lang ng katawan ang nararamdaman ko sa'yo kasi ikaw yung lagi kong kasama. Pero hindi kita magagawang mahalin ng higit pa sa pagiging kapatid dahil ayoko magkaroon ng komplikadong pamilya. Sorry kung umabot tayo sa point na to kung kailan magkaka-baby na tayo. Anong gagawin mo? Iiwanan mo ako? Please, Irene. Huwag mong gawin sa akin yun. Huwag mo ako iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko kaya pag nawala ka. Kakayanin mo dahil yun ang tama. Ang gawin mo, humanap ka ng ibang babae na babalingan mo ng pagmamahal mo. Malay mo, may makita kang iba na mas deserving kesa sa akin. Please, Tommy, itama na natin ang maling nagawa natin habang may panahon pa. Ayokong dumating yung point na karmahin tayo at pagsisihan natin yung mga ginawa natin. Bigla mo na lang na-realize? Hindi ako naniniwala. Di ba nung nakaraan masaya pa tayo? Nag-uusap pa nga tayo sa mga plano natin sa buhay. Tapos lilitanyahan mo ako ng ganyan? Alam ko may iba ka na, kaya nagkakaganyan ka. Oh, tama ako, di ba? Hindi ka makasagot kasi totoo ang sinasabi ko. Oo! Totoo! May iba na ako nagugustuhan at willing siya maging tatay sa baby natin. Tanggap niya ako at ang magiging anak ko. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Iiwan mo ako tapos gusto mong ipakargo sa ibang anak ko? Baka nakakalimutan mo. Ako ang tatay ng baby sa tiyan mo. Hindi ko nakakalimutan yon, pero gusto ko nang kalimutan. Sana naman maintindihan mo. Hindi naman kita inaalisan ng karapatan sa bata. Biologically, ikaw pa rin ang tatay, pero pwede bang kalimutan mo na yon? Hindi ka ba natutuwa? Aalisan na kita ng responsibilidad? Ako na mag-aalaga at magpapalaki sa baby natin. Pwede ka na magbuhay binata at maghanap na lang ng ibang babae na mapapangasawa mo. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Wala ka nang magagawa dahil buo na ang desisyon ko. Ako ang nagdadala sa batang to sa tiyan ko kaya ako ang masusunod. Pati ka na lang magpasalamat na hindi ko siya pinalaglag para matapos ng problema natin. Napakasama mo naman kung gagawin mo yun. Anong klaseng tao ka? Alam mong nung una palang komplikado ng sitwasyon natin. Sana alam mo rin na posibleng hindi umubra ang gusto mo mangyari. Kaya wag mo na akong pilitin. Aalis na ako rito. Iiwan na kita. Malaki ka na, kaya mo ng sarili mo. Irene, please, huwag mo itong gawin sa akin. Hindi ko kayang mawala kayo ng anak natin. Kaya mo, iniisip mo lang na hindi. Mag-iimpake na ako ng mga damit. Please, maawa ka naman sa akin. Irene, Yakapin! huwag mo ko iwan. Iwan mo ako, Tommy! Ano yun? Dugo! Irene, tinudugo ka! Ang baby natin, Tommy! Baka may mangyaring masama sa baby natin! Mabilis pa sa 4:00 na sinugod ko sa ospital si Ate Irene. Pero huli na, Mama Mia, dahil nagkaroon na siya ng miscarriage. Namatay ang baby namin na nasa tiyan niya, kaya po pareho kaming iyak ng araw na yon. May punto na sinisi pa ako ng kapatid ko dahil kung hindi ko raw siya inaway ay hindi mauuwi sa trahedya ang lahat. Masakit para sa akin na mawala ng anak pero mas masakit, Mama Mia, na makitang kinamumuhian ako ng babaeng mahal ko. Ilang araw ding nagstay sa ospital si Ate Irene bago siya na-discharge. Pero hindi na po siya bumalik at hindi na bumalik sa dati ang turingan namin sa isa't isa. At wala na akong nagawa para isalba pa, lalo na nang mag-decide na talaga siya na mag-move out na sa bahay namin. Para sa akin, dumating na ang kinatatakutan kong sandali, Mama Mia. Yun ay ang paghihiwalay namin ng landas. Naiwan na lang akong mag-isa sa bahay namin at gabi-gabi akong umiinom. Pakiramdam ko nga ay gusto ko nang mamatay ng mga panahon na yun dahil nawala na rin ang kaisa-isang tao na kakampi ko at ang masahol pa ay pamilya ko. Gusto ko nang paniwalaan yung mga boses sa ulo ko na nagsasabi na karma ko ang nangyari dahil sa kasalanang nagawa ko.
Na-deserve ko ang lahat ng pinagdaraanan ko dahil mahina akong anak. Hindi ako matalino, madaling madala ng tukso at emosyon, marupok at mapusok. Nagkaroon po ako ng malalang insecurity sa pagkatao ko hanggang sa puntong hindi ko nakilala ang sarili ko kapag tumitingin ako sa salamin. Mabuti na lang dahil meron akong kaibigan na napagkukwentuhan ang pinagdaraanan ko. Bagaman hindi detalyado dahil ayoko ring layuan niya ako, Mama Mia. Pero nakatulong po na may taong nakakaintindi sa akin para unti-unti ay maghilom ako. Hindi ko na nga namalayan na 1 taon na ang lumipas simula nang umalis ng bahay si Ate Irene. At ang huling balita ko sa kanya ay nagkaroon na siya ng asawa at anak. Kumusta ka na? Eto, okay lang. Ikaw ba? Balita ko, may baby na kayo ng asawa mo. Oo. Mag-iisang taon na rin ang baby girl namin next month. Medyo busy na nga kami sa pagpe-prepare para sa birthday celebration ng anak namin eh. Alam mo na, medyo gusto ni Hubby bongga yung party kasi marami raw siyang iimbitahin kamag-anak at kaibigan. Ganon ba? Masaya ako para sa inyo at sa anak nyo. Pero nagtataka lang ako. Bakit mo ako kinontak? Akala ko ayaw mo na ako makita. Hindi totoo yan. Gusto pa rin kita makita dahil nag-aalala ako para sa'yo. Bukod doon, na-miss kita. Nakalimutan mo na ba magkapatid pa rin tayo? Ako pa rin ang Ate Irene mo. Hindi ko pa rin makakalimutan yung pag-iwan mo sa akin noon. Please, ayoko na sana magsumbatan pa tayo. Nakaraan na yon. Aminado naman ako na may kasalanan din ako kasi pinabayaan kita. Pero alam natin pareho na kailangan natin maghiwalay ng landas para maitama ang maling nagawa natin sa nakaraan. Siguro yung pagkawala ng baby natin, sign na yon para magbagong buhay tayo. Kasi umpisa pa lang bawal na yung namamagitan sa atin eh. Masakit man, pero kailangan nating tanggapin na magkapatid tayo. Alam ko. Pero bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin mawala sa isip ko? Kahit na may asawa ka na at anak, ikaw pa rin ang gusto ko. Hindi pa rin ako makamove on sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko magawang buksan ang puso ko para sa ibang babae. Dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko alam ang sagot sa tanong mo pero wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti ka dahil mahal kita bilang kapatid. Kung nakaya ko nang makamove on, alam ko magagawa mo rin. Tulungan mo ang sarili mo. Gawin mo ang lahat para makalimutan mo ang feelings mo sa akin. Kung talagang mahal mo ko ng higit pa sa pagiging ate, palalayain mo ko. Hindi ko kaya. Kaya mo. Mababaliw ako pag nilet go kita. Mas mababaliw ka kapag pinagpatuloy mo pa rin na gustuhin at mahalin ako. Tommy, makinig ka. Wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti ka. Gusto ko rin na magkaroon ka ng normal na buhay at normal na pamilya. At hindi mangyayari yun kung ako pa rin ang gusto mo makasama. Tsaka kapag nilet go mo ko, hindi ibig sabihin nun mawawala na ako sa buhay mo. Kung lumayo man ako, yun ay dahil gusto kitang bigyan ng space kung saan magiging safe ka na buuin ulit ang sarili mo. Pero lagi mong tatandaan, nandito lang ako kasi ate mo ko. Magkapatid tayo. At ang magkapatid hindi nag-iiwanan, di ba? Susubukan ko, Irene. Sana hindi pa huli ang lahat. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. At bilang unang hakbang, tawagin mo na ulit akong ate. Para alam natin sa sarili natin na hanggang dun lang tayo. Sige, Ate Irene. Salamat, Tommy. Mama
Mama Mia, hindi na po kami nagkita ni Ate Irene simula noon hanggang ngayon. Pero meron pa rin po kaming contact number sa isa't isa. Tama naman kasi siya nang sabihin niyang magkapatid pa rin kami. Hindi pa lang po talaga ako handang makaharap siya at ang kanyang pamilya dahil nasa proseso pa rin ako ng pag-move on at pagsasaayos ng sarili ko. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy po ang aking counseling sa psychiatrist ko at malaking bagay sa akin na kaya ko nang i-open up sa ibang tao ang pinagdaraanan ko. Hindi ko na po mababago ang nakaraan kahit anong pilit ko. Kaya gabi-gabi po akong nananalangin sa Diyos na tulungan niya ang aking puso upang wag na muling mahulog sa kapusukan at kasalanan. Kasi kung may choice ako, hindi ko naman po gusto na mauwi ang lahat sa bagay na pinagsisisihan ko sa dulo. Ngayon, mas naintindihan ko na ang redirection ni God, Mama Mia. Na kahit masakit yung lesson sa mga pinagdaanan namin, ay may learnings pa rin naman sa dulo. At yun po ang panghabang buhay kong panghahawakan. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay nasa journey pa rin ako ng healing. May mga araw na mabuti, may mga araw naman na worst. Pero sabi ng psychiatrist ko, hindi naman linear ang healing. Walang diretsong daan tungo sa paghilom. Magtiwala lang daw ako sa proseso dahil pasasaan din naman at magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat Mama Mia at sa programa niyo kung sakali mang mapili niyong i-ere ang storya ng buhay ko. God bless po sa Barangay Love Stories and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at forever ka barangay, Tommy.